Magandang umaga po sa lahat para sa ating pagugulay-bulay. At ang talatang kukunin po natin ay sa Isaiah chapter 9 verse 6. It says, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and a government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." So ang ating pamagat, ang pamamahala ng Panginoong Hesukristo. Alam po natin ang Israel ay isang makapangyarihang bansa, time ni David, time ni Solomon. Ngunit tumating sa time na sila ay binihag, inalipin dahil sa kasalanan nila, dahil sa pagtalikod sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat, nakita natin yung pag-ibig ng Diyos, binigyan siya ng pag-asa, at ginamit ng Panginoon si Isaiah para sila ay palakasin. At nandito yung verse 6, sabi dito, "For unto us a child is born." So unang punto rito is ang pagkatao ng Panginoong Hesukristo. Muli sila ay inalipin, binihag, hanggang dumating nagkaroon ng 400 silent tears, at ngunit nandito na sa Matthew. Yung hinahanap na Messiah ay nandoon na, ang Panginoong Hesus, ang Emmanuel, ang hari nasa lipi ni David. So nagpalaki ko sa kanila. At ngunit dumating sa time sa dulo, yung hinahanap ang Panginoon, pero sila ay nilait, hinamak, binugbog hanggang sa kanyang kamatayan. Pero ito ay kalooban ng Ama. Muli dito sa verse 6, "For unto us a child is born, unto us a son is given." So kalawang punto nito is ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Bis alam natin ang talatang ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa atin din naman, mga hintil na naligtas. Salamat. At dito pinapakita yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo dito sa book of John. Maraming talata pero tinatawag na the 7 I ams. I am the bread of life, I am the light of the world, I am the door, I am the good shepherd, I am the resurrection and the life, I am the way, the truth, and the life, I am the vine. And ganun din sa Hebrews chapter 1 verses 1 up to 3, sabi dito, "God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high." So alam natin ng mga Hudyo, ang tingin nila sa Panginoon Hesus ay tao lamang. Ngunit dito sa binabasa natin sa Hebrews chapter 1, ipinapakita ang kanyang pagka-Diyos. So muli ay yung kanyang pagkatao at ang kanyang pagka-Diyos. At dito sa verse 6 na binabasa natin, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and a government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." So ikatlo at panghuli dito is ang pamumuno ng Panginoong Hesukristo. Alam natin na sa mundong ito, maraming magagaling, sabi nga. Kumbaga, yung mga leader nito ay naghahanap din ng mga advisors sa iba't ibang larangan. Ngunit ang Panginoong Hesus ay iba. Sabi nga, wala siyang katulad, wala nang papantay sa kanya. At muli, una dito, pinapakita yung Wonderful Counselor. Kumbaga, kakaiba sapagkat nasa kanya ang lahat ng full of wisdom, all-knowing. Nasa kanya ang lahat ng mga bagay. So, nagpapasalamat tayo sa ganyan. Muli, hindi lang ito para sa mga Hudyo, kundi para sa atin din naman. At ganon din yung sunod dito, Wonderful Counselor, the Mighty God. Therefore, muli, pinapakita ang kanyang pagka-Diyos talaga. Siya ay, kumbaga, makapangyarihan. Dati, all-knowing, ngayon, all-powerful. Tama yung sinasabi sa Hebrews chapter 1, verse 8. "But unto the Son is set, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is a scepter of thy kingdom." Ganon din yung sinasabi sa Philippians chapter 2, verses 9 up to 11. "Wherefore, God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that in the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, of things on earth, of things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." So muli yung kanyang kapangyarihan talaga dito. And then yung sunod, sabi dito, sabi Wonderful Counselor, the Mighty God,
the everlasting Father. So, pinapakita siya eternal. Kumbaga, sa binabasa sa verse 6, yung bilang child, son, pero dito, Father. Siya ay hindi lang basta Father, kundi everlasting Father. Kumbaga, kakaiba talaga itong ang ating Panginoong Jesucristo. Ganon din sa Colossians chapter 1 verse 17, and He is before all things, and by Him all things consist. Therefore talagang eternal, na ganon din kumbaga ang lahat ng bagay ay nasa kaayusan. Ipinapakita yung kanyang kapangyarihan, ibang talagang klaseng pamumuno ito. And then yun sa dulo, sabi nito, Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, Prince of Peace. Alam natin ang mundong ito ay naghahanap ng kumbaga peace, kapayapaan, pero walang iba kundi galing lang sa Kanya. He is the Prince of Peace. Nasa Kanya yung peace of God and peace with God. So, nagpapasalamat ko sa mga katotohanan ito. So, nagpapalakas ito sa mga Hudyo at ganoon din sa ating muli, sa ating pamagat, ang pamamahala ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po.